Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mainit na umaga pala sa inyo lahat. Biyaya yan ng Panginoon. Ilang araw tayong inulan at ngayon ay babawi naman tayo. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa inyong pagdalo ngayong umaga. Special ang ating pagsamba ngayon dahil ito ay isang induction service para italaga ang ating bagong satellite pastor ng Lucio Laurel at bagong local pastor ng lokal ng Gloria. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niya na abutin natin ang yugtong ito ng ating kasaysayan, ang pagpapalit ng liderato ng iglesia. Alam kong inihanda na sila ng Panginoon. Inihanda na rin ng Panginoon ang kanilang mga pamilya para sila'y samahan sa bagong yugto na ito ng paglilingkod sa Diyos. Sila yung mga kapatid na makapagsasabing sa ganang akin, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kaya. Kami pong mag-asawa, kasama si Ate Doria, kabilang doon sa first generation ng mga Kristiyano. Noong 1983, 1986, nariyan pa ang pamilya ni Ami, pamilya ni Mercy Untalan, at pamilya ni Brother Tino. Sila ay kasama sa second generation ng mga Kristiyano. Ang pangangaral nga pala ng Ebanghelyo dito sa Gloria ay nagsimula noong late 70s, mga 1976, 1977, sa pangunguna ng Overseas Missionary Fellowship, mga foreign missionaries na galing America, New Zealand, at Europe. Sila nagpasimula ng mga iglesia sa Kalapan hanggang Bungabong na tinatawag na evangelical churches. Mga 13 maliliit na iglesia. Si Manong Ronnie naman, napasama sana dun sa first generation ng mga Kristiyano, ngunit napakahiwaga ng pagtawag ng Diyos. Hindi natin maipaliwanag kung bakit sa kanyang near retirement ay dun siya tinawag ng Panginoon. At ngayon ay buong puso niyang ipinaglilingkod ang kanyang buhay sa Panginoon kasama ng kanyang pinakamamahal na asawa. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Ako'y talagang humahanga kung paano tumatawag ang Diyos. Talagang ang Diyos ay dakilang arkitekto ng buhay natin. Hindi natin maipaliwanag sa kabila ng ating pagmamatigas kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi tayo makapagsabi ng hindi. Tayo susunod sa Kanya dahil yun ang Kanyang tawag. Parang si Manong Ronnie katulad ni Pablo na parang ipinanganak ng wala pa sa takdang panahon. Sabi ni Pablo, napakasagana ng kayamanan ng karunungan ng Diyos. Di matarok ang Kanyang kaalaman, hindi malirip ang Kanyang panukala at mga pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang makapagkakaloob sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Ulitin nga po natin yon. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Yan ang totoo. Sa Kanya, sa pamamagitan niya, mula sa Kanya ang lahat ng bagay. Mula po naman nung nakilala ko sa Brother Tino, mga 1985 yata yun. Gano'n na kami katanda. Nakita na agad namin ang kanyang sigasig sa paglilingkod. Binabakuran pa lamang namin ito noon hanggang doon sa dulo. Ito 1 hektarya.
Nakatabi pa sa akin yung picture namin habang nagbabakod dito. Kabataan-kabataan pa namin. At doon sa mga nasa picture na yon, 2 na lamang kaming natira. Matibay talaga. Matibay talaga. Mula noon hanggang ngayon, ay ako'y sinamahan ni Brother Tino sa masiglang paglilingkod sa Diyos at di matatawaran ang kanyang pagmamalasakit sa iglesia. Kaya't kung iiwan ko ang pamamahala ng iglesyang ito, ay walang iba kundi sa kanya. Dahil pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa Diyos at ang kanyang pagmamahal sa inyo. Katulong ko siya sa pagtatayo ng mga gusaling ito. 4 na gusaling sambahan ang aming pinagtuwangan, mga multipurpose building, pati itong building lang Excel, 3 kasa pastoral, hanggang sa pagpapabakod, pagpupundar ng mga lupa, at nariya't nakatayo pa rin siya, sasamahan pa rin nila kayo sa gawain ng Panginoon hanggang sa ito'y matapos. Hanggat kinakaya, amen po ba? Hanggat nakakatulay, hanggat nakakahakbang, tuloy po tayo. Ito ang tungkuling tinanggap natin sa Panginoon. Dahil sa bigat ng tungkuling ito, ay merong mahalagang paalaala ngayong umaga. Ang pamagat ng aking mensahe, ang tungkulin ng iglesia sa kanilang pastor at ang tungkulin ng pastor sa iglesyang kanilang pinangungunahan. Tagumpay po ang mga pastor sa kanilang tungkulin kung ang iglesia ay nariyan para suportahan sila. Hindi nila ito kayang mag-isa. Kaya nung si Pablo sumulat sa mga taga-Tesalonico, ay ganito ang sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Ikalawang Tesalonica, kabanatang 3, talatang 1. Sa wakas mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ang lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Maraming sinabi si Pablo, pero sabi niya sa wakas, hindi ko malilimutan na ito ay napaka-importante. Sa wakas, ipanalangin ninyo kami. Kaya ang unang tungkulin ng iglesia sa kanilang pastor ay ipanalangin ang kanilang pastor. Amen po ba? Malaking bagay ba ang kahilingan ito? Sa palagay ninyo, malaking bagay ba ang pakiusap na ipanalangin ninyo ang inyong pastor? Hindi yan malaking bagay. Yung isang maliit na bagay pero napakahalaga. At huwag ninyong bibiguin ang maliit na pakiusap na ito. Ipanalangin ang inyong pastor. O sabihin sa katabi, ipanalangin natin lagi ang ating mga pastor. Hindi palagi makakarating ang tulong. Alam niyo si Pablo, hindi pa naman uso noon ang GCash. Hindi pa uso noon ang express padala. Hindi pa uso noon ang wala pa yan. Yun ngang isang pirasong balabal, sabi niya, pakidala naman ang aking balabal. Hindi natin alam kung ilang buwan bago makarating ang balabal na yun. Baka lumipas na ang taginaw, hindi pa rin nakakarating ang balabal na yun. Pero ang inyong panalangin ay palaging makakarating. Amen? Ang inyong panalangin ay palagi makakarating sa luklukan ng Diyos at ang Diyos ang magpapala sa kanila dahil sa inyong panalangin. Kaya kung merong isang bagay na ating maipaglilingkod sa ating pastor ay yung sila'y palaging ipanalangin. Yan ang higit nilang kailangan. Yan ay kailangan ng kanilang mga pamilya. Alam ninyo, sinabi ng Biblia, hampasin ika ang pastor at mangalat ang mga tupa. Hampasin ang pastor at mangalat ang mga tupa. Alam ni Satanas,
kung paano tayo atakihin. At kung aatakihin tayo, ang uunahin niya yung mga pastor para ikamangalat ang mga tupa. Kaya kung ayaw ninyong ang iglesia magkawatak-watak, palagi ninyong ipapanalangin ang inyong pastor. Na sila'y ipag-adyan ng Diyos mula sa masama. Na sila'y huwag ipahintulot sa mahigpit na pagsubok. Ipanalangin ninyo ang inyong mga pastor. Pag bumagsak ang inyong leader, mangangalat kayo. At ayaw nating mangyari yan. Pangalawa, naniniwala si Pablo na ang paglago ng kanyang gawain ay may malaking kaugnayan sa pananalangin ng mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, ipanalangin ninyo kami upang lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Ano daw ang mangyayari kapag palagi nating ipapanalangin ang pastor at ang kanilang gawain? Lalong lalaganap ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya para kay Pablo, malaki ang kaugnayan ng inyong pananalangin sa kung ano ang kakalabasan ng paglilingkod ng inyong pastor. Magtatagumpay sila. Lalaganap ang salita ng Diyos. Mas marami makakarinig ng Ebanghelyo kung kayo ay mananalangin para sa kanila. Ina-acknowledge ang salita ng Diyos ngayong umaga na ang tagumpay ng gawain ng mga manggagawa ay nakaangkla sa kung paano sila inaalaala sa panalangin. Kaya ang filosofiya natin sa ministry, yung mga taong isinusugo natin, inihahatid natin ang panalangin, sinasamahan natin ang panalangin, at sinusundan natin ang ating panalangin. Amen po ba? O sabihin natin, ihahatid namin kayo ng aming panalangin. Sasamahan kayo ng aming panalangin. Susundan kayo ng aming panalangin. O lakas-lakasan natin. Una, ihahatid kayo ng aming panalangin. Sasamahan kayo ng aming panalangin. Susundan kayo ng aming panalangin. Amen. Yan ang ating filosofiya sa ministry. Palaging tumutuwang tayo, hindi lamang sa pagbibigay, hindi lamang sa pakikisangkot, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, sangkot tayo lahat. Amen? Walang taong hindi maaaring, lahat ay pwedeng manalangin at pribilehiyo ang makapanalangin sa Diyos. Ngayon, minsan nakakalimutan nating batiin ang birthday ang pastor sa kanyang birthday. Minsan nakakalimutan natin ang mahalagang okasyon na yon, ngunit huwag ninyong kalilimutan na sila'y ipanalangin. Na sila'y bigyan ng biyaya at kapangyarihan para paglingkuran ng Diyos at kayo. Pangalawa, isa pa, iniugnay ng Diyos ang kanilang kaligtasan sa pananalangin upang kami maligtas sa masasamang tao, sabi ni Pablo. Ipanalangin natin sila na sila'y pangalagaan ng Diyos, na sila'y palakasin ng Diyos. Ipanalangin natin ang lahat ng kanilang mga gawain. Padalawang katungkulan ng iglesia sa kanilang pastor ay naroon naman sa unang Tesalonica 5:13. Unang Tesalonica 5:13, ipinamamanik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Ang padalawang tungkulin ay igalang at ibigin. Igalang at ibigin ang inyong pastor. Siyempre, ang itinatalaga natin, pastor, sa CLJC, ay yung may mataas na pamantayang moral. Yung mga kagalang-galang. Biro ng mga kapatid dun sa Lucio Laurel, si Brother Tino daw ay idol ng Sitio Manggahan. Sila'y kagalang-galang, pero hindi natin
sila igagalang dahil sila kagalang-galang. Igagalang natin sila dahil ang sabi dito, pinili sila ng Diyos para mamahala at magturo sa inyo. Ang mga pastor sa kanilang pagkatao ay hindi naman talaga karapat dapat igalang. Pero yung kanilang tungkulin, yung ibinigay ng Diyos, yung office, yun ang ating iginagalang. Kasi sapagkat binihisan sila ng Diyos, ng otoridad na yon, kaya kailangan silang igalang. Parang yung pulis, iba ang paggalang natin ngayon doon sa taong yun, nung siya'y pulis na. Hindi, karaniwan lang nating kabadi-badi nung hindi pa pulis. Pero nung pulis na, siya ay deserve na ng paggalang dahil sa kanyang tungkulin. Ganon din naman sa mga pastor. Bilang tao, sa bagay lahat ng tao kailangan igalang, pero lalong-lalo na yung mga pinili ng Diyos para sa gawain ito. Isa pa sabi, sila na mga nagpapagal para sa inyo. Hindi ba natin dapat irespeto yung mga nagpapagal para sa atin? Hindi ba ang mga tatay deserve ng respeto dahil sa kanilang maraming sakripisyo? Kaya sabi ni Pablo, itong mga taong katulad nila na nagpagal para sa inyo, na nagpamalasakit para sa kapakanan ng kaluluwa, deserve naman ninyo silang ibigin at igalang. Amen? Deserve nila na igalang at ibigin. Ngayon, paano ba natin ipapakita ang ating paggalang sa ating pastor? Ang totoo, hindi ako lilipat ng text. Babasahin ko lang ang text na ito sa iba't ibang bersyon ng Biblia. Babasahin ko sa New Living Translation. At ang katumbas ng salitang igalang sabi, honor those who are your leaders in the Lord's work. Ang ginamit na salita ay honor. Hindi respect, honor. Iba yun eh. Iba yung respect, iba yung honor. Yung honor ay bigyang dangal. Yun ang ibig sabihin ng honor, bigyang dangal. Halimbawa, yung mga bata na nag-honor sa klase, palaging na panik na sa stage yung mga magulang, sila'y dangal ng mga magulang. Sila'y nagbibigay dangal. Pero sabi sa Biblia, yung mga walang yang anak, nagbibigay kahihiyan. Dapat abigyan dangal natin ang ating pastor. Huwag naman yung sasabihin ng mga tao, oh, Pastor Tino, yung miyembro mo nasa kanto, lasing na naman. Inapahiya ninyo ang inyong pastor. Kaya sabihin sa katabi, umayos ka. Bigyan dangal natin ang ating mga pastor. Mamuhay tayo ng maayos sa isang parangal, sa isang parang ikararangal nila tayo. Yun ang isang paraan doon sa honor your leaders. Honor your leaders. Huwag natin ipapahiya ang ating mga pastor. Alam nga naman sabihin ng pastor, ano ba? Hindi ko miyembro yan. Miyembro ni Pastor Joe yan. Hindi naman namin kayo pwedeng itatwa. Ang anumang pinta sa inyo ay pinta sa amin. Ang anumang papuri sa inyo ay papuri sa amin. Honor your leaders. Babasahin ko naman dun sa God's Word Translation. Ganito naman ang sabi, brothers and sisters, we ask you to show your appreciation. Yung namang salitang igalang, kasi sa Tagalog, medyo ang wika natin ay kumbaga payat, sa English ay show appreciation. Daw ang isang paraan para sa paggalang sa inyong pastor ay magpakita ng appreciation. Yung appreciation ay pwedeng sabihin, pwedeng ipadama.
Pwede naman, ay Pastor, ina-appreciate ko po yung tiyaga ninyo sa pagtuturo sa amin. Ina-appreciate po namin yung inyong tiyaga na dalawin kami isa-isa. Ina-appreciate po namin yung pagkakataong pag kami may sakit ay kayo'y dumadalaw sa amin o gumagawa ng paraan para kami matulungan. Appreciate your pastor. Yun yatang Oktubre ay Pastor's Appreciation Month. Hindi natin ina-celebrate, hindi tayo sanay na pastor ay ina-appreciate. Pero bakit naman hindi? Na i-appreciate natin ang ating pastor bilang tanda ng ating paggalang. Iba naman ng pag-appreciate, hinaharana ang kanilang pastor o nireregaluhan ang kanilang mga pastor o inasorpresa ang kanilang mga pastor. Mapalad sa CLJC dahil ang mga pastor ay meron ng kanilang lahat ng pangangailangan. Minsan ay tinanong ako, ano po ang regalo namin sa inyo? Sabi ko naman, ano kaya ang iririgalo ninyo sa isang taong meron na ng kanyang pangangailangan? Ang ibig ko sabihin, kami pinagpala na ng Diyos. Hindi na ninyo kailangan problemahin kung anong aming sasakyan. Kung kami magkasakit, paano kami pupunta sa hospital? Huwag na ninyo yung problemahin. Meron na kami ng aming pangangailangan. Pinagpala na kami ng Diyos ng abot-abot. Pero may paraan pa rin para i-appreciate ninyo ang inyong mga pastor kahit meron sila na lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi ba hindi mauubos ang paraan para i-appreciate ang pastor kung mag-iisip lamang tayo kung paano i-appreciate? Nung kami po'y nagka-COVID, na-appreciate namin ang inyong pagmamahal. Doon sa amin terrace, may pagbangon namin, may prutas na doon sa harapan. Hindi na namin alam kung kanino galing ang mga yon. Pero ina-appreciate namin ang inyong pagmamahal. Amen po ba? Kaya naman namin bilhin naman ang mga saging na yun. 25 hektarya ang aming sagingan. Hindi na namin kailangan ng mga saging na yun. Pero dadalhan ninyo kami ng saging na ang ibig sabihin ay mahal po namin kayo. Babasahin ko naman sa Hopman Christian Standard Bible. Agad din naman ang sabi, give recognition to those who labor among you. Recognition naman ang ginamit kanina ay honor, pangalawa ay appreciation, pangatlo ay recognition. Ano yung recognition? Halimbawa, paano nare-recognize sa EGR yung mga taga-kusina? Paano ina-recognize yung mga taga-panalangin, yung mga guide? Ano? Hindi ba inapapunta natin doon sa harapan, pinagpipray, kung may sobrang pundoy, niririgaluhan maski tigakaunti, para sabihin, inakilala po namin ang inyong paghihirap at malaki ang kontribusyon ninyo, kaya nagtagumpay ang gawain ito. Iyon ay pagkilala. Kaya ang mga pastor, igalang, ang ibig sabihin ay bigyan dangal at bigyan ng mataas na pagturing. Halimbawa sa Roma 13:7, ang sabi ni Pablo, give honor to whom honor is due. Ano daw? Give honor to whom honor is due. Ulitin po natin, give honor to those honor is due. Tayo mga Pilipino hindi magaling mag-appreciate. Nag-appreciate tayo sa ating puso, nag-appreciate sa loob natin, pero hindi natin inasabi. Sino sa inyo ang nagamahal sa inyong mga magulang na hindi ninyo inasabing mahal ninyo sila? Taas ang kamay. Hindi ba maraming mga anak nagmamahal sa magulang, pero hindi nila sinasabing, Tata, I love you. Ganon din mga tatay sa bukid, hindi rin nagasabi sa mga anak ng I love you. Pero mahal ninyo ang isa't isa. Siguro mas maganda rin sa church na sabihin natin kung ano ang tunay nating nararamdaman. Kung mahal natin ang ating pastor, sabihin natin, mahal po namin kayo, pastor. Na-appreciate po namin kayo. Kinikilala po namin kayo. Alam mo po ang ibig sabihin ng pagkilala? Yung, halimbawa, may
nag-text sa akin, Pastor, mag-aasawa na po ako. Magpaalam naman kayo, may pastor kayo eh. Hindi mababalitaan namin sa Facebook, nasa Dubai na pala kayo, nagatrabaho na pala kayo, wala na pala kayong balak bumalik. Doon na pala ninyo gustong manirahan. Pero lumayas na kayo, hindi kayo nagpaalam sa inyong pastor. Alam ninyo, ang inyong pastor ay may pakialam sa kung ano ang kahihinatnan ng inyong buhay. Kaya pag kayo nagpapaalam sa inyong pastor, ako po ay mag-girlfriend na, ay magasabi naman kayo sa inyong pastor. Hindi para kayo pakialaman, kundi parang kinikilala ninyong silang pangalawang magulang sa lupa na may magmamahal at magmamalasakit sa inyo. Ipagpaalam sa inyong pastor ang inyong mahalagang desisyon dahil sila itinalagan ng Diyos na magbantay para sa kapakanan ng inyong kaluluwa. Pagkilala. Pangtatlo, sabi sa Filipos 2:29, kaya tanggapin ninyo siya, ang tinutukoy dito si Epaprodito. At inatagubilin niya naman para sa iglesia sa Filipos. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Igalang ninyo ang mga taong katulad niya. Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay sa pagpapagala-alang-alang kay Kristo na siya ang naglingkod sa akin sa halip na kayo. To hold in high regard. Yun daw ang kailangan na sa mga manggagawa ng Diyos. To hold in high regard. Hindi ko sinasabing sambahin na natin para si Kibuloy na magpapakamatay kayo para sa inyong pastor. Na sinasabi niya siya ang may-ari ng sanlibutan. Ay ba't siya nagatago ngayon? Ay siya'y anak ng Diyos at siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Sinungaling. Hindi bulag na paggalang at pagsunod ang hinihingi ng Biblia. Hindi. Kundi ang sabi dito, sila'y tunay na lingkod ng Diyos. Sabihin mo nga, tunay na lingkod ng Diyos. At dahil sila'y tunay, hindi peke ha. Dahil sila'y tunay na lingkod ng Diyos, bigyan daw natin ng mataas na pagpapahalaga. Paano pinatunayan ng mga lingkod na ito na sila'y lingkod ng Diyos? Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay. Alam niyo ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay mapagsakripisyo. Isinuong ang kanyang buhay para sa inyo. Selfless na paglilingkod sa Diyos. Yan ang tatak ng mga tunay na lingkod ni Kristo. Handang magsakripisyo, mapaglingkuran lamang si Kristo at ang mga tao na nagmamahal kay Kristo. At sunod pa, ang sabi sa Hebreo 13:17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, sila'y magagalak sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Kanina sinabi natin na sila'y lingkod ni Kristo, sila'y pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa atin. At dahil sila'y pinili ng Diyos, sila'y nasa isang matinding katungkulan. Sila'y mananagot sa Diyos ukol sa pananagutang ito. Sana'y naisip natin na hindi magandang pakiramdam na isang araw ay tatayo ka sa Diyos para managot. Nung ako eskwela pa, ayaw ko maging treasurer. Kasi ayaw ko managot sa perang hindi naman akin. Bakit hindi na lang tayo pumasok sa langit ng isa-isa at bahala ng isa't isa? Hindi. Tayo inipo ng Diyos para maging iglesia na ang tawag niya ay kawan niya. At sa kawan na yun, naglagay siya ng pastor. At ang pastor na yun, sabi niya, ay tatayo sa hukuman ni Kristo para managot kung ano ang kinahinatnan ng ating buhay espiritual. Kaya sabi dito, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kaya sabi doon, sundin ninyo sila. Magpasakop kayo sa kanila. Mauna muna yung pagpapasakop, padalwa yung pagsunod. Kasi ang pagsunod ay tandaan ng pagpapasakop. Amen. Kahit na sabihin ninyo, kayo nagapasakop, kung hindi naman kayo nasunod, hindi kayo nagapasakop, hindi kayo nasunod.
Pero ang taong tunay nagapasakop, nasunod. At ako'y naniniwala na ang mga kapatiran sa SLJC ay masunurin. Amen po ba? Hindi ninyo mailakas. Ang mga tao sa CLJC masunurin. Amen po ba? Submission and obedience. Obey to your leaders. Ang pagpapasakop at pagsunod ay makabubuti sa atin lahat. Hindi ba sabi ni Pablo? Kung sila'y susundin ninyo, sila'y magagalak sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Dahil habang energetic ang ating mga leader, dahil tayo madaling pasunurin, lalong lalawak ang pag-aari ng Diyos. Ngunit kung hindi ninyo sila susundin, ang sabi, hindi ito makakabuti sa inyo. Madi-discourage sila sa kanilang gawain. Kaya para sa kapakanan ng pastor, tayo sumunod at magpasakop sa kapakanan ng iglesia at alang-alang na rin sa ating kaluluwa, sumunod tayo. Alam niyo, pag tayo hindi sumusunod sa mga leader na itinalaga ng Diyos, tayo naghihimagsik sa Diyos. Naghihimagsik tayo sa Diyos. At ang paghihimagsik ay lason sa ating kaluluwa. Noong nakaraang mga eleksyon, meron tayong patakaran na tayo magkakaisa sa pagboto. Noong una pa, hindi ako panatag sa patakaran yon. Pero dahil ang patakaran yung umiiral, kahit nag-aalma ang aking pamilya, ang sabi ko, sumunod tayo dahil yun ay makakabuti sa ating kaluluwa. Kaya kung hindi man ninyo maunawaan ang ipinasusunod ni tatay, ni nanay at ng mga pastor, hanggat hindi lumalabag yun sa salita ng Diyos, sumunod tayo dahil yun nakakabuti sa ating kaluluwa. Pananagutan nila sa Diyos ang kanilang mga pagkakamali, pananagutan natin ang ating pagsunod. Kung sila'y nagkamali sa ipinapasunod sa atin, sila ang nagkamali, hindi tayo. Hindi tayo mananagot dahil tayo sumunod. Sila ang mananagot kung mali ang kanilang pagpapasunod. Huwag tayo mag-alala dahil sinabi ng Diyos, sila'y may pananagutang magsulit sa inyo tungkol dito. Makakabuti sa ating lahat. Ngayon, pupunta naman tayo sa pananagutan ng mga pastor. Maikli lamang, baka naman sabihin ninyo, ay ba't pagtungkulin ng mga miyembro at haba-haba ng inyong paliwanag? Bakit pagdating sa mga pastor ay 3 paragraph? Maikli ito pero matindi ito. Kumbaga sa luto kanina marami lang sabaw. Kaya sasabihin ko konti pero tamang baga. Sabihin mo sa katabi mo, tamang baga. Okay. Pagkatapos na mabuhay na maguli, ang ating Panginoong Jesus, gusto niyang i-reinstate si Peter. Kaya, 3 araw pala nakakalipas, itinakdwa ni Pedro ang Panginoong Jesus ng 3 beses na sinasabing, hindi ko talaga nakikilala ang taong yan. At sila'y nasa tabi ng lawa. At sila ay nag-iihaw ng isda. At lumapit si Jesus kay Pedro. Ina-imagine ko kung gaano kaasiwa yung sitwasyon na yan. Na nararamdaman ba ninyo? Na alam ni Jesus kasi nang itatwa ni Pedro, si Jesus tumingin pa, nagtama pa ang mata nila. Pagkatapos niyang sabihin, atihan, hindi ko kilala ang taong yan. Nagtagpo sila sa tabing dagat. At sabi ni Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Siguro hiyang-hiya si Pedro at matutunaw na siya. Pero deep inside alam niya, mahal niya si Jesus. Wala siyang problema sa pagmamahal kay Jesus. Siya lamang duwag. Hindi lamang niya mapanindigan ang pagmamahal na yon. Sa karumpukan natin, ganun din naman tayo. Tayo nagamahal, pero hindi natin kayang panindigan.
At sinabi ni Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." At sa padalawang beses ay nagtanong uli si Jesus. At yun na naman tanong na yon. Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa lahat ng ito? At sabi niya, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo na iniibig ko kayo. Pero hindi doon tumigil si Jesus. Sa padalawang pagkakataon, lumapit na naman siya at sinabing, Pedro, iniibig mo ba ako? At sa puntong yon, nalumbay si Pedro. Nalumbay siya. Kasi, yun, ang iniisip siguro ni Pedro, pinag-aalinlanganan ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo na iniibig ko kayo. Sa tatlong pagkakataong yun, sinabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Merong isang bagay lamang na binibigyan diin si Jesus. Na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya. Ang unang dahilan ay dahil iniibig natin si Jesus. Pastor man tayo, cell leader man tayo, praise team members, ano man ang ating ginagawa, iisa ang ating motivation, kaya ginagawa natin ito. Dahil iniibig tayo ng Diyos at iniibig natin siya. Hindi ba sabi ni Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa aking magkaganito? Ayaw ko na sana, pero ang pag-ibig ng Diyos ay makulit, inapilit ako. At hindi ako makatanggi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga pastor, naalala ko yung isang leader natin, inatuwid lang, barangay pa. Hindi madaling ibigin ang tao. Ang totoo, ang tao ang pinakamahirap ibigin. Kaya marami ngayon nag-aalaga ng aso dahil ang aso yung madaling ibigin. Pero ang tao hindi. Hindi. Hindi ko naman alam kung bakit sa hirap nating ibigin ay inibig tayo ng Diyos. Alam niyo, ang tunay na pag-ibig ko ay malalaman mo pag hindi mo magawang ipaliwanag kung bakit mahal mo. Oh. Tinanong na ba ninyo ang asawa ninyo kung ba't mahal mo ako? Ayaw, hindi ko alam. Ay, mahal kayo nun kasi hindi niya may paliwanag kung bakit mahal niya kayo. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Bakit tayo mahal ng Diyos? Ay, hindi natin alam. Dahil totoo ang pag-ibig na yun. Ngayon, kung merong dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo maglilingkod, isa lang. Pag-ibig sa Diyos. Kaya, ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay nagsabi ng ganito, huwag ninyong kaliligtaang ibigin si Yahweh. Yun ang kabilin-bilin, huwag ninyong kaliligtaang ibigin si Yahweh. Palagi ninyo siyang iibigin. Ng inyong puso, ng inyong buong isip, ng inyong buong lakas at ng inyong buong kaluluwa. Hindi tayo mawawalan ng dahilan sa paglilingkod kapag iniibig natin ang Diyos. Amen? Palagi may dahilan para paglingkuran siya. Dahil sa kalakhan ng pag-ibig na yon, maglilingkod tayo sa Kanya. Kahit na tayo mahirapan, kahit ikamatay natin, maglilingkod tayo sa Kanya. Nang masaya. Nang masaya. Parang yun ang kaisa-isang qualification ng paglilingkod sa Diyos, yung mahal natin ng Diyos. Dahil pag mahal natin ng Diyos, iibigin din natin ang mga anak ng Diyos, ang mga kapwa-lingkod ng Diyos. At ang pag-ibig na yun palaging bubukal sa ating mga puso at mararamdaman ng mga tao ang pag-ibig na yun. Huwag ninyong kaliligtaang ibigin si Yahweh. Yun ang ating greatest motivation. Padalawa, huwag ninyong pababayaan ang pananalangin at ang kanyang mga salita. Sa Gawa 6, nagkaroon ng krisis dahil sa hindi nga makakain ang maraming mga balo. Marami namang mga tao nagbibigay ng kanilang mga kayamanan para mapakain lahat. Ngunit papaano i-distribute ang mga pagkain? Alam ninyo, pagka may ayuda, ay may problema tayo sa tagalista ng ayuda.
Sa inyo bang barangay? Napanalangin ninyo yung tagalista ng ayuda. Panginoon, napanalangin ko po yung tagalista ng ayuda na ako'y mapasama. Nagkakagulo ang mga hintil at ang mga Hudyo. Dahil napapabayaan ika ang mga hintil, hindi naabot ng ayuda. Abay sabi ni Pedro, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita at ang pananalangin. Mabuti pa ay pumili tayo ng 7 lalaki na kilala sa pagiging puspos ng banal na Espiritu at kilala sa pagiging marunong at sila ang ating pagkatiwalaan na mamahala sa pagbabahagi ng mga kaloob. Ganito ang sabi. Kaya tinipon, Acts chapter 6 verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya nga, mga kapatid, pumili kayo ng kasamahan ninyo, 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng banal na Espiritu. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang aming buong panahon. Ano daw? Buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Buong panahon. Kaya mga pastor ay nakatalaga para sa buong panahon ng pagtuturo, pag-aaral, pangangaral ng mga salita at ng pananalangin. Sabi niya, hindi namin kailangang mapabayaan ang 2 bagay na ito. Pero maraming trabaho sa church, hayaan na natin gampanan yun ng ibang mga tao. At kami naman, iuukol namin ang aming buhay sa pangangaral at sa pananalangin. Yun, ganun din naman ang patakaran sa lumang tipan. Ang sabi ni Yahweh kay Josue, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na ito ng kautusan. Dili-dilihin mo araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasulat dito, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Pareho sa lumang tipan, sa bagong tipan, ang lahat ng mga lingkod ng Diyos ay mabubuhay na pinag-aaralan at ipinamumuhay ang aklat na ito. Iyan ang huwag na huwag nating kaliligtaan. Lalo pa nga, at ang mga pastor ang pangunahing tagapagturo ng iglesia dahil ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Depository of the truth. Ang katotohanan inilagak ng Diyos sa iglesia. Kaya ang iglesia ang dapat magturo nito sa pamamagitan ng kanilang mga pastor. Kaya kay Timoteo, sa Timoteo 3:16, ay ganito ang tagubili ng Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya. 2 Timoteo 3:16. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong pamumuhay, at sa pag-aakay sa matuwid na sa gayon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ang gawain ng pastor ay ihanda kayo sa paggawa ng mabuti. Ang turuan kayo, ang sanayin kayo, ang i-equip kayo para kayo'y gumawa ng lahat ng mabubuting gawain. Kaya huwag natin kaliligtaan ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang 3 punto ay i-reserve ko dito sa ating induction service. Pwede bang unahin natin si Brother Tino? Si Brother Tino, kasama ng kanyang asawa at mga anak, ay ating papatungan ng kamay. At sa araw na ito, ililipat natin ang pangangasiwa mula sa akin patungo sa kanya bilang local pastor. Ang local pastor po ay may gawaing pangasiwa ng lahat ng maliliit na simbahan. 4 sila, isa dito sa Maligaya, isa sa Lucio Laurel, isa sa Santa Maria, at isa sa Manguyang. Pangkalahatang tagapangasiwa dito sa Gloria. Ganito ang sabi ni Pablo sa mga matatanda ng iglesia sa Efeso. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Inibig ni Kristo ang iglesia at pinagbuwisan niya ng buhay. Sa kabilang bahagi ng Biblia
ay inilarawan ng iglesia bilang babaeng ikakasal sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. At ngayon ay pinagkatiwala sa atin ng iglesia upang muling ihanda sa kanyang muling pagbabalik. Para sa pagbabalik ng lalaking ikakasal, ang iglesia ay magiging maringal, dalisay, walang dungis o anumang kulubot. At kung paano minamahal ni Kristo ang iglesia, ipinagtatagubilin ko sa iyo, kapatid na Tino, na iyong mahalin ang iglesia. At pagdating ng dakilang hukom, ay tanggapin mo ang iyong gantimpala sa pagsasabi ng Panginoon ng ganito, tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka sa kapahingang inihanda ng Ama bago padikhayin ng sanlibutan. Mahabaging Ama, kayo po ang nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay. Tunghan mo kami sa oras na ito at kay Brother Tino na inyong lingkod at sa kanya ipinagkatiwala namin ng iglesyang lokal upang kanyang pangasiwaan at pagyamanin. Punuin mo nga siya, ang buhay niya ng iyong mga salita, puspusin mo siya at kasihan ng Banal na Espiritu. Ikumpli mo siya sa iyong krus, takpan ang kanyang mga kahinaan at bigyan siya ng karunungan. Idinadalangin namin ang kanyang pamumuno upang ang pamumunong ito ay magkaroon ng kahusayan. Patuloy mo siyang banalin, dalisayin, alang-alang sa iyong pangalan. Bigyan mo po siya ng karunungan sa pagtuturo, dagdag na tapang at sigasig sa pangangaral. Basbasan mo siya at ang kanyang sambahayan. Itinatalaga namin siya bilang local pastor sa araw na ito. Bantayan mo po siya at ingatan. At ngayon, ingatan ka nawa at bantayan ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papakan po natin ang Panginoon. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating bagong local pastor, si Pastor Tino Abilino. Ngayon po naman ay patatayin ko lahat ng miyembro ng satellite ng Lucy Laurel sa pagtatalaga ng inyong bagong pastor. Tawagan ko po si Papa Doc, Manong Ronnie, Doc Ronnie, Pastor Ronnie na ngayon. At si Ate Bebot, samahan na rin ni Mama Lynn ang kanyang bunso. Pang kamag-anak si Ate Che, Ronnie.
Siguro po ang pinakamalaking himala na na-witness ko sa aking buong buhay ay kung paano si Manong Ronnie tinawag ng Panginoon. Kung paano ang pusong bato ay paltan niya ng isang pusong laman. Kung paano ang pusong masuwayin ay pinultan niya ng isang pusong masunuri. Saksi kayong lahat ng mga nangyaring ito. Kaya bilang pagsuporta, inaanyahan ko tumayo lahat ng mga taga-Lucio Laurel. At itatalaga po natin ang ating bagong pastor sa satellite ng Lucio Laurel. Muli ang tagubili ng banal na salita. Ingatan mo ang iyong sarili, pati na ang kawan ng Diyos na inilagay niya sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Pagsikapan mong maging huwarang mananampalataya, manggagawang walang anumang dapat ikahaya, halimbawa sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kabanalan. Sinabi pa ni Pablo, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka sakaling pagkatapos kong mangaral, ako naman ang matakwil. Isang tagubilin, ingatan mo kapatid ang iyong sarili, ingatan mo ang kawan ng Diyos na inilagay sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Narito ang iyong mga kapatid, nasa likod mo, ang buong kongregasyon, para suportahan ka sa banal na katungkulang ito. Babasahin ko po ang Certificate of Appointment to Dr. Rosinico F. Pabon, appointed as Satellite Pastor of Community of the Lord Jesus Christ, Lucio Laurel Satellite, given this 8th day of September, year 2024 at CLJC Maligaya Chapel, Maligaya, Gloria Oriental, Mindoro. With goodwill doing service as to the Lord and not to men. Ephesians 6:7. Nilalagdaan po ng inyong lingkod, Pastor Manuel Tan, General Overseer CLJC. Mahabaging Diyos at Ama, kayo po ang nagkaloob ng lahat ng mabubuting bagay. Tunghan mo kami ngayon at sa kapatid na Ronnie na iyong lingkod, sa kanya ipinagkakatiwali namin ang pangasiwa ng buong satellite ng Lucio Laurel upang kanyang pangasiwaan at pagyamanan. Punuin mo siya ng iyong mga salita. Puspusin mo siya ng iyong Santong Espiritu. Ikubli mo siya sa iyong krus. Takpan ang kanyang mga kapintasan at kahinaan. Pagkalooban mo siya ng karunungan, idinadalangin namin ang kanyang kalusugan at ng pambihirang katalinuhan upang makapamuno ng buong husay. Patuloy mo siyang banalin. Dalisayan ang kanyang puso't buhay, alang-alang sa inyong pangalan. Bigyan mo siya ng kahusayan sa pagtuturo, dagdag na tapang at sigasig. Basbasan mo ang kanyang pamilya. Itinatalaga namin siya bilang satellite pastor sa araw na ito. Bantayan mo siya at samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid sa Lucio Laurel, ipinapakilala ko ang inyong bagong pastor, Pastor Ronnie Pabon. Meron pa dahilan tayo para magpuri sa Diyos sa araw na ito. Kakaupo na po tayo.